Hanggang sa nakapako to. So pagkapako ng ganun, alam ko na. Kauna-unahan kong ginawa nun, sinearch ko siya sa Google. Pag-search ko sa Google, lahat ng symptoms na nangyayari sa akin. Carmimings, welcome back sa aking channel. This is me, Criza Carmina, and for today's video, pag-uusapan natin ang hyperthyroidism. By the way, hyperthyroidism is a condition of excessive production of thyroid hormones. Kakaroon tayo ng tinatawag na hormonal imbalance. At ang apektado nito ay walang iba kundi ang organs, muscles, joints, mens or yung period sa babae, at fertility, at marami pang iba. Kapag sinabi nating hyperthyroidism, automatic to, mabilis. Lahat ng nasa loob ng katawan natin is sobrang bilis. Including dito yung ating metabolism and also yung heart rate natin. Madaling sabi, lahat ng sobrang production ng thyroid hormones ay nakakasama sa ating katawan. Main causes of hyperthyroidism is hereditary or sa genes, o kaya naman after giving birth, o kaya naman lifestyle. So, yung sa akin is knowledgeable ako na meron kaming lahi. Kasi yung tita ko, mga tita ko, yung pinsan ko, sa side ng daddy ko, meron din sila talaga. And yung iba doon is naoperahan na. So, aminado ako na kahit alam ko na may lahi kami, wala ako noong knowledge sa symptoms nitong hyperthyroidism. So, yung sa akin naman, sabi ng doktor ko, since may lahi kami, nung mga anak ko dito sa pangalawa ko, nag-trigger lang siya. Not totally na pagkapanganak mo is magkakaroon ka na nitong hyperthyroidism. Hindi. So, nagti-trigger lang siya pagkapanganak. Kung ikaw ay may lahi, o kaya naman yung lifestyle mo. Dagdag ko nga pala, hindi lang babae ang nagkakaroon ng hyperthyroidism, even lalaki. So, magkakaiba-iba ang hyperthyroidism, ang hypothyroidism, at yung tinatawag na goiter. So, pag-uusapan lang natin dito is ang hyperthyroidism since na-diagnose ako ng mayroon ako nitong ganitong klaseng condition nitong taon lang na to, nung April. So, kung makikita nyo ako ng personal, as in, hindi siya talaga halata. Totally. Pero, pag pinapakita ko kasi, feeling ko, syempre, ako sa sarili ko, may bump pa rin naman talaga siya. Mapapansin nyo kapag nagsasalita ako, lumolobo. Ewan ko kung napapansin nyo din. So, nag-post ako ng meron akong ganitong condition sa Facebook page at saka sa TikTok ko. So, yun nga lang, doon sa Facebook page is still meron pa rin nagtatanong, nagme-message pa rin sa akin. So, kung papaano ko agad siya nalaman, siguro, alam ko na hindi pa rin siya sapat. So, ang gusto ninyo is mai-video ko kung ano ba talaga yung mga nangyari sa akin, paano ko ba nalaman, ano ba yung mga symptoms na nangyari sa akin that time. So, main reason ko kung bakit napatagal yung video ko para dito is dahil una sa lahat, so siguro naman kung meron kayong ganitong condition, mahihiya kayo. So yun yung una, nahihiya ako. Pangalawa, hindi ko pa alam kung ano yung procedure na gagawin sa akin. At ikatlo naman is gusto ko siyang maaral hanggang sa, alam nyo yun, yung tuloy-tuloy yung gamot ko, kung paano ko nag-start, kung paano ko siya tatapusin. Meron akong iniready na 23 symptoms, yes. Ang dami. So, 23 yung symptoms na ibibigay ko sa inyo. Possible, baka may 5 or 3. Kung meron doon, huwag nyo na siyang damihin pa yung symptoms bago kayo magpa-check up. So, sabi ng doktor ko, isang sign yung wala sa akin is yung pagluwa or paglaki ng mata. So, agad-agad naagapan ko siya, nakapagpa-check up agad ako sa kanya. Wala naman kayong ibang gagawin kundi talaga magpa-check up. Hindi kayo po pwedeng mag-sariling, alam nyo yon, bumili kayo ng ganitong gamot since na-search nyo lang sa Google. O kaya naman may friend kayo na nakikibili lang kayo ng gamot para mag-take. Hindi yan pwede. So, kailangan kapag may ganitong condition, magpapa-check up at magpapa-check up kayo.
wag na wag kayong mag-skip sa video ko na to para malaman nyo kung ano-ano yung mga symptoms na yun. Life-threatening kapag hindi naagapan. Okay guys, first symptoms is migraine or pananakit ng ulo. Monthly, kapag nagkakaroon ako, sobrang sakit ng ulo ko. Sobrang tindi. Alam niyo yung pain na parang hindi normal na laging nasakit yung ulo natin kapag severe headache talaga as in. So, okay lang yung kumikirot-kirot, pero yung buong ulo mo talaga na parang hindi mo na maintindihan talaga yung sakit. Ganon na ganon. Next is, kakaroon ako ng acne. Hindi siya normal na pimples. As in talagang severe yung nasa face ko. Ang tagal gumaling. Minsan isang malaki dito. Yan, papakita ko siya sa screen kung gaano kalalaki yung pimples ko. Pero iniisip ko no, hindi ko nahiyangan yung gamit ko. Next is menstrual cycle. Minsan delay ako ng isang buwan. Lang, napapansin ko dun sa mens ko, may blood clot siya. Nung una kasi binabaliwala ko lang siya kasi feeling ko normal lang siya talaga. Pagkapanganak ko yun, na ganun na talaga. Sabi ko, siguro kasi CS ako, baka ganun na yung mens ko. Pero grabe, yung blood clot, ganito ka talaga kalaki, as in malaki. Next is excessive hair fall. Grabe yung paglalakas ng buhok ko hanggang ngayon nga. Pero yung talagang buhok ko na nalalagas, as in, ang kapal. Yung pakiramdam mo talaga na makakalbo ka sa loob ng isang linggo. Ganon kadami ang paglalagas ng buhok ko that time. So next is sobrang magpawis. Kahit nasa aircon ka, kahit wala kang ginagawa, hindi normal na ganung pawis. Imagine niyo tumatakbo kayo ng sobrang pagod na pagod. Yung pawis nyo, diba, tagaktakan. Ganon na ganon. Nakaupo ka lang, sobrang magpawis ka, yung dito ko, lahat. Yung dito, sabi ko sa sarili ko, parang hindi naman ako ganito pawisin. So next is pagdadry ng balat. Pakiramdam ko that time na sobrang dry ng balat ko. Ngayon, hindi na ayan. So, dito, nagbibitak siya. Parang nangangaliskis na. Wala nang oil yung face. Ganon ka-dry yung balat. Tapos, nangingitim ka pa. Hindi nga ako masyadong naglalabas ng bahay. Pero, yung skin ko, pakiramdam ko nagbilad talaga ako sa araw. Tapos, tuyot na tuyot. So, next, madalas ako lagnatin ng bigla-bigla. Walang sipon, walang ubo. Basta lalagnatin ka lang din talaga na hindi mo alam kung bakit. At hindi siya totally lagnat lang. Nagta-39. Next symptoms is pulikat. Kahit uminom ka ng madaming tubig, ang dali mo talagang pulikatin. Lalo na kapag natutulog, bigla-bigla na lang talagang sumasakit yung mga muscles ko sa binti. Sobrang sakit na pati yung mga daliri sa paa. Next is kakapusan ng paghinga. As in, kapag nakikipag-usap ako, nakikipagkwentuhan ako, talagang ganito ako. Parang sila na yung nahihirapan sa akin kapag nagsasalita ako. Tapos sa gabi, pag nakahiga ka, sobrang hindi ka talaga makahinga. Parang may nakadagan sa ganito mo, sa dibdib mo. Next is insomnia. Kasi nga, hindi ka makahinga, lalo sa gabi, pag ganun yung position mo. Hindi ka makatulog, kabado ka, minsan kahit wala ka namang iniisip, kahit hindi ka naman nakakaisip ng nakakatakot or something, rin talaga makatulog. Next is anxiety, depression. Grabe nangyari sa akin dito. Bale, last year, August 2023, nag-apply ako ng trabaho and 1 week pa lang noon, pakiramdam ko parang hindi ako bagay or hindi ako fit doon sa work ko na yun. So, konting mapagsabihan, naiyak. Tapos, pakiramdam ko, hindi ko nagagawa yung best ko. Sabi ng head sa akin, normal lang yun kasi nga, nagsisimula pa lang. Even yung supervisor ko, kinausap ako that time. Pero, ayun nga, napagdesisyonan ko na talaga na mag-resign. Kasi ganon din yung sinabi sa akin ng mister ko na baka mag-resign ka na. Yung tipong hindi nila maintindihan kung ano yung gusto kong i-express. Kasi alam ko sa sarili ko na iba talaga ako that time. Hindi ako makafocus. Iyak ako ng iyak. Pagpapasok ko sa trabaho, andun yung lungkot ko. Yung kinakabahan ako na baka ako'y magkamali. Next is pagpayat ng biglaan. Payat ako, pero yung
ganito nasa screen. Para kang nag-a-addict. Ganon ang itsura ko. Buto na yung ganito, yung dito, buto na din. Kasi nga, sobra kang magpawis eh. Diba? So, sobra kang magpawis, matutuyo yung balat mo. Made-dehydrate talaga yung itsura mo. Siyempre, papayat ka kasi nga, mabilis ang metabolism. Yung pagkain mo pa lang, ira-digest mo na agad eh. So, tapos, yung ibang mga energy na pumapasok sa katawan mo, hindi na nila nagagampanan. Hindi na sila pumupunta para magbigay ng energy eh. Kasi nare-release mo na siya agad. Next is diarrhea. Since ang bilis nga ng metabolism ng may hyperthyroid, ang bilis mo din dumumi. Sa akin is nakaka-4 hanggang 5 ako araw-araw. So imagine niyo naman yun, yung lahat ng sustansya dun sa pagkain, hindi mo na nararamdaman. Regarding sa appetite, grabe, sobra kong takaw. As in, gustong-gusto ko talaga ng lahat ng pagkain. Pero yun nga, idodumi ko din naman siya after ko kumain, maya-maya dumi na naman. Kaya ang ginagawa ko, kain lang ako ng kain. Ilang beses ako dumumi, ilang beses din ako kumain. Kasi nga, magugutom ka eh. Next is, mabilis na pagtibok ng puso. Alam nyo ba, yung sa akin, yung sa dibdib ko, kitang-kita ko talaga siyang gumagalaw ng mabilis. Imagine niyo naman na hindi naman dapat makikita na yung puso mo ay ganun kabilis ng tibok. Kitang-kitang umaangat talaga. So, hindi siya normal. Pag may ganito kayong condition, alam nyo na talaga. Ang heart rate ko before ay nasa 125 pataas. Never bumaba. Sobrang tulin. Para kang nag-exercise, para kang nag-gym, para kang tumatakbo. Next is pananakit ng buto at ng muscle. Pakasakit. Lalo na, 'di ba, natutulog ka. Paggising mo pa lang, grabe, pagod ka na. Pero ang unang sumakit sa akin is yung kamay. Eto, kaya bumili ako ng ng brace para dito. Iisip ko noon is kakahugas ko ng kamay siguro. For example, nagwalis ako, tapos huhugas ulit ako ng kamay. So, iniisip ko na pasma ko. Ayun, yung tamang term. Eto, masakit. Umaakyat yung sakit. Dumating na sa point na siko, balikat, likod, bewang, tuhod, especially paa. Sobra. Next is pagkapagod, kahit wala ka naman talagang ginagawa. Pagkagising ko pa lang talaga, pagod na ako. Dumating sa point na sabi ko sa mister ko, ayoko nang umakyat ng hagdan. Hindi ko na talaga kinakaya. Kasi pag aakyat ako ng hagdan, grabe yung sakit ng tuhod ko, balakang. Hindi ko na din kaya bumaba. Kumukuha kasi ako ng sampay dito sa taas namin. Pasyente talaga ang datingan ko nung time na yun. Kasi talagang kakagising ko nga lang, hindi na ako makalakad eh. What more pa pag umakyat sa hagdan. So next is, napansin ko yung ko dito. Yung kulani ko dito. Ang lalaki. Pag ginanan mo nga, isang tingin mo lang dyan, ayan, makikita nyo sa picture. Talagang umbok na umbok sa laki. Nung tinanong ko yun sa doktor ko, normal lang daw na magkaroon ng kulani kapag may hyperthyroidism. Next is palpitations. Although, hanggang ngayon naman nagpa-palpitate pa din ako. Pero, hindi na yung kagaya ng dati na simula nung umagang paggising ko hanggang gabing pagtulog ko, matutulog na lang ako nagpa-palpitate pa. Talagang, ikot siya ng ikot. Hindi tumitigil. Doon na talaga ako na, parang, normal pa ba to na magpalpitate ka ng mayat-maya? Kasi pag nagpa-palpitate ako, diretso na yan, uubuhin ka na eh. Palpitate, ubo, palpitate. Next is palagi kang galit. Matanong ka lang ng 2 beses or kahit 1 beses pa lang eh. Sa labas, madali kang maiinis, madali kang nagagalit, ang init ng ulo mo. Kahit sobrang katiting lang talaga ng problema, talagang bubulyaw, sisigaw at sisigaw ka. Last but not the least sa symptoms ko is itong nakapakong bukol. Yan. Hindi ka lang siya halata pag naganto ko. Bukol. Pag ganito ko, pero bago ko makapa yung bukol ko na yon, ikukwento ko muna to sa inyo. Bali, yung mister ko naglalaro dito sa computer. Tapos, syempre, palpitate ka ng palpitate. Ayaw tumigil eh. Sabi ko sa kanya, Daddy, ikaw na yung bahala sa mga bata. Sabi niya, bakit? Sabi ko, baka bigla akong bumulagta o mahimatay. Ikaw na bahala sa kanila. Sabi niya, bakit ka ganyan? Ba't kung ano-ano yung iniisip mo?
huwag kang mag-alala, magpapa-check up ka. Ang iniisip pa nga namin ipa-check up noon, mga CBC lang, mga ganun yung klase. O kaya naman yung blood chem siya, pero hindi pang thyroid. Hanggang sa nakapako to. So pagkapako ng ganun, alam ko na. Ang kauna-unahan kong ginawa noon, sinearch ko siya sa Google. Pag-search ko sa Google, lahat ng symptoms na ginangyayari sa akin. Kasi kapag may depression ka din, ang sakit ng buto mo, iniisip ko talaga nun, baka may bone cancer na ako kasi palala siya ng palala. Ang mga sinesearch ko nun, hindi naman pang hyperthyroidism eh. Ang sinesearch ko nun, kung ano yung sumasakit sa akin. Una, yung sa carpal tunnel syndrome. Iniisip ko na baka ganon. Yung pangalawa is, nung lahat ng buong buto ko sumakit na, iba na yung sinearch ko regarding sa bone cancer. Gusto ko na magpaalam sa mister ko kasi nga, ganun yung naisip ko na baka may bone cancer na ako. Yung pala, sobrang layo ng symptoms ng may hyperthyroidism. So, thank you ako kay Lord ng thank you kasi nalaman ko siya agad. Tumawag ako sa mami ko. Doon na ako umiyak, nahabag ako ng sobra. Kasi nga, una, hindi ko talaga siya matanggap. Hindi ko alam na ganito pala dinanas ng pinsa ko, ng mga tita ko. Hindi ko alam eh. Hindi naman din ako nagtatanong. Hindi naman din sila nagkukwento. Yun ang ano dito. Kapag may hyperthyroidism ka, hindi ka pala kwento. Ngayon, nakukwento ko na siya kasi tinanggap ko. Wala naman din talagang mangyayari. Kundi tanggapin, i-accept mo na andyan na eh. Anong gagawin? So, ang next step namin nun, after netong mga symptoms na to, magpa-check up. Nasa last stage na ako ng gamutan. Ito yung gamot na kung saan bago ka operahan, ito yung tinitake.